Questionable ang pagpapatupad ng batas ng Office of the Ombudsman matapos na isulong nito ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng isang campaign contribution, habang iilan lamang ang nakasuhan dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Si Erlo Bringas sa detalye. Duda ang publiko sa mabilis na aksyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa campaign contribution. Ito'y sa kabila na tila nabinbin ang kasong kinahaharap ni na Joel Villanueva at Francis Chisa Escudero at iba pang mga nasasangkot sa flood control scandal tulad nila dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng pamahalaan. Isang taon na mula nang pumutok ang skandalo sa napakalawak at malalang korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Sa baka-umusad na investigasyon, naging state witness naman ang dating DPW Secretary na si Manuel Bonoan na sangkot din sa anomalya na nagresulta naman sa pagbasura ng mga kaso laban sa kanya. Nagsimula ang usapin matapos imbestigahan ng Commission on Elections sa COMELEC ang umano'y hindi pagdedeklara ni Senador Rodante Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation sa kanya. Sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025. Kalaunan, ibinasura ng COMELEC ang election case pero nagrekomenda naman ang Fed Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman ng pagsasampa ng kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Pero sa ilalim ng batas, nakasaad sa Republic Act No. 7080 o ang Plunder Law, hindi sapat na may campaign contribution lamang upang otomatiko makabuo ng kasong plunder. Kailangang mapatunayan na ang umano'y natanggap na halaga ay bahagi ng pagkakamal ng hindi bababa sa 50 milyong pisong ill-gotten wealth sa pamamagitan ng kombinasyon o series of overt or criminal acts na tinutukoy sa batas. Pero sa kaso ni Senador Marcoleta, tila hindi naman nasunod ang mga nasabing parametro para tuluyang isampa ang kaso. Dahil dito, iginitang kampo ni Senador Rodante Marcoleta na kini-question nila ang legal na batayan ng inirekomendang kasong plunder dahil hindi natutugunan ng mga aligasyon ang mga elementong itinakda ng batas. Pero sa kabila ng mga kini-questioning issue sa legal na batayan ng reklamo, nagpatuloy pa rin ang pagrerekomenda ng pagsasampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasabay nito, binigyan din ng mga kritiko na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin katumbas na aksyon sa iba pang mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Anila, dapat maging patas ang trato ng Ombudsman laban sa lahat ng mga sangkot kung may sapat na ebidensya upang maipakita ang pare-parehong pagpapatupad ng batas. Giit ng mga kritiko, kung may sapat na ebidensya laban sa lahat ng mga nasasangkot, dapat ding maisulong ang mga kaugnay na reklamo upang maipakita ang pantay na pagpapatupad ng batas. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.